Alright, magandang araw mga kababayan, at ito tayo ngayon at tayo gagawa ng ating reaction video. Yan, meron tayong good news ngayon, no? At sa ibang mga sumusuporta sa Makabayan Black, ito ay bad news sa kanila. Sa ating mga galit sa mga kaliwang grupo, ito ay good news sa atin, no? Dahil nga si Franz Castro na nagagaling-galingan ngayon ay convicted na, no? Kinasuhan na siya, no? Talagang meron na siyang nilabas na siya ay hinatulan na ng korte. Pakinggan na rin itong mga kababayan, no? Itong balitang ito. At hanggang 8 taong pagkakakulong ng Tagum City, Davao del Norte Regional Trial Court Branch 2 si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos hatulang guilty sa mga kasong paglabag sa Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Batay sa 26 na pahinang desisyon ng korte, pinatawan din ng hatol na guilty si dating Bayan Representative sa Turo Campo at 14 na iba pa, habang acquitted o absuelto ang 3 nilang kapwa akusado. Nagugat ang kaso matapos aresto ng mga pulis ang tinaguriang Talaimod 18 noong November 2018 at kinasuhan nga ng kidnapping, human trafficking at child abuse matapos tulungang lumikas ang mga kabataang nagpasaklolo dahil sa pananakot at pang-aabuso umano ng paramilitary group na Alamara sa mga katutubo sa Talaimod, Davao del Norte. Una nang inatras ng proskusyon ang 2 kaso, pero ituloy pa rin itong ang kasong child abuse. Kaservisyo mo sa Quezon City, Christian Osores para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Ayan mga kababayan. Ayan nga mga kababayan, no? Nahatulan na ng kidnapping. Ayan si Franz Castro at si Satur Ocampo. Ayan, dalawang yan. Meron silang mga kasama pa. No, bali, 4 sila, no? Nabanggit, 4 tapos 3 ay acquitted. Ayan mga kababayan, itong Makabayan Black na to, lalo si Franz Castro mga kababayan. Ano to, bita-bita to eh. Bida-bida sa kongreso to eh. Talagang madaldal to eh. Kala mo kung sinong magsalita masyadong malinis, no? Nagmamalinis. Pero ngayon, kita ba naman natin na convicted na siya. No, may hatol na ang korte sa kanila sa pagre-recruit yan eh. Pagre-recruit sa mga kabataan. Ayan. Kidnapping ang kinaso sa kanila. Ayan, makababayan yung sinusuportahan ng gobyerno, no? Talagang kinalaban si Inday Sara, no? Talagang umpisa pa lang, ilang buwan pa lang si Inday Sara bilang upo sa Vice President. Ang ginawa nito mga bida-bidang mga Makabayan Black to, binanatang kaagad yung confidential fund na 125 million na galing sa may pondo ng presidente. Tapos di man lang pinagtanggol ng Pangulong BBM itong kanyang Vice Presidente. Yan, kasabwat yan si Missy Tamba. Yan mga kababayan, makikita po natin yung karma talaga. Yan yung gigil na gigil, no? Na talagang gustong ipatawag si Pastor Kibuloy, gustong ipatawag si Pangulong Digong, no? Na talagang pati ang ICC gustong papasukin. Kasi gigil sila na ipakulong nga itong si Pangulong Duterte. Kaso ang nangyari mga kababayan ay tilang umiba yung ihip ng hangin. Ang nangyari ngayon, mga kababayan, sila ngayon ang makukulong. Ano? Kaya palakpakan tayo mga kababayan. Palakpakan tayo sa nangyayari ngayon. Talagang meron pa rin hustisya talaga sa ating bansa. Ano? Na makikita po natin, bagat patagal na yung kasong yan, matagal na yung panahon na yan, kala ko nga dati, ano na yan tapos na wala na yung kaso na yan Yung pala, tuloy-tuloy pa rin pala, no? Tuloy-tuloy pa rin. Yan, nakita natin talagang nakakahiya ngayon siya, no? Nakakahiya. Kaya makikita po natin talaga, no? Kung tayo talagang yung nagagaling-galingan, nagmamalis-malinisan, nakakala natin talaga napakagaling, pero totoo lang, wala naman naniniwala sa kanila sa Makabayan Black, wala naman naniniwala dyan. Yung nanalo sa kongreso yan, ilang party list. Yan, mga NPA, hindi naman ang mabumoto sa kanila yan, no? Kaya dapat lang talaga na mangyari sa kanila yan kasi salot sa lipunan yan no? Di mo yung mga kabataan nire-recruit, no? Kawawa yung mga magulang na mga bata, pinag-aaral nila yung kanilang mga anak sa magandang eskwelahan para makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng maayos na buhay, magandang pamilya. Pero ang ginawa nila,
itong Makabayan Black na to, yan i-recruit yung mga kabataan, ayan, dinalason yung utak para labanan ng gobyerno at mamundok. Tapos doon na magsisimula yung sira ng buhay nila, no? Mag-NPA na sila. Hanggat mabalitaan natin yung mga magulang, wala na yung mga anak nila, namatay na sa engkwentro. Kaya nakakaawa, mababayan. Kaya dapat na talaga itong mga Makabayan Black nito, itong mga kaliwang grupo na to, ay matapos na yan yung kanilang ginagawang kalokohan. Talagang mga salot yan, walang maitutulong sa gobyerno yan walang maitutulong sa gobyerno yung mga yan. At ang masakit pa, mga kababayan, ay kinakampian pa ng ating gobyerno, lalo si Tambaluslos, kita natin kasabot yan, itong Makabayan Black, kasabot ni Tambayan, talagang kakampi ni Tambaluslos yan. Kaya makita po natin hindi na maloko-loko nila yung taong bayan. Kaya yung rating ni Tambaluslos kahit na anong gawin niyang ayuda, para suhulan itong mga Pilipino, mga kababayan natin, pero hindi na maraming pa rin Pilipino ang dininiwala sa kanila. Kasi alam naman natin yung karakas na mga yan. Alam naman natin kung ano yung intention talaga nila, hindi makatulong sa bayan, kundi as kamkamin yung pera ng bayan at sila ay tumagal sa posisyon. Kaya alam na natin yung mga karakas niya, kaya hindi na sa atin, lahat tayong mga Pilipino alam natin yan, kaya bagsak ang rating niyan bagsak ang rating niya, kahit ayudang igawin niya, bagsak ang rating niya kasi nga, mga kababayan, walang naniniwala na sa kanila, walang naniniwala na yan. Kaya ito, mga kababayan, lapit na election, 2025, dapat mapag-isip-isip na tayong mga Pilipino na kung sinong puputuin natin. Yan, yung mga Makabayan Black na yan, dapat din na makabalik sa Kongreso yan. Yung pondo na nakukuha nila sa kaban ng bayan, ay ginagamit lang nila yan para sa pondo ng kanilang asosasyon, ng kanilang grupo, na walang ginawa kundi labanan ng ating gobyerno. 50 years na nakipagpanggulo sa ating gobyerno yan. Kaya walang gobyernong matino dyan. Lahat, ito lang ang gobyernong matino sa kanila dahil kinakampihan sila. Kaya yan, at kaya good luck nila sa kulungan. At kaya mag-aapila pa naman ng mga yan, mag-aapila pa rin. Pero kahit mag-aapila sila, at convicted na talaga sila kasi may hatol na sa kanila yung korte. Kaya maraming nagbubunyi, at viral nga itong nangyari sa Makabayan Black, si Franz Castro tsaka sa Turo Ocampo. Taga maraming mga kababayan tayong masaya, nagbubunyi dahil sa nangyaring justisya sa ating bayan dito sa mga Makabayan Black na ito, kung saan talagang walang ginawang tama, walang ginawang matino. Kung magsalita sa Congress, kala mo kung sinong mga magagaling na tao kala mo kung sinong talagang walang kasalanan, malinis ang mudhi, pero kita naman natin lumabas ang katotohanan ng mga recruiter talaga. Sinatanggi pa nila yan, mga kababayan tinatanggi pa nila ng mga Makabayan Black na sila ay protector ng mga kaliwang grupo. Pero ito na, napatunayan na na mayroong yung korte na talagang sila ay nagre-recruit ng mga kabataan. Kaya yan, mga kababayan, ito lang ating update ngayon at tayo'y nagpapasalamat na talagang meron pa rin justisya sa atin at yung mga taong ganito ay dapat talagang mabulok na sa bilangguan at para hindi na mamayagpag at para yung mga kabataan natin ay hindi na ma-recruit ng mga taong ito. Yung layunin ay sirain ang buhay ng pamilya, sirain ang buhay ng mga kabataan.